Hindi ako yung tipo ng taong madaling maniwala sa multo. Lumaki ako sa bahay na siksikan, maingay, at praktikal. Kapag may kumalabog sa kusina, dagayan. Kapag may umiiyak sa labas, pusa yan. Kapag may kakaibang anino, ilaw yan sa poste. Hanggang sa dumating ang panahong nag-night shift ako. BPO, alam mo na, kape, headset, metrics, at kung pakiramdam na ang mundo mo, baliktad sa mundo ng iba. Habang sila pauwi, ikaw naman papasok. Habang sila ay gising, ikaw naman nagpupumilit. Ako si Marco. Tahimik lang akong tao. Laging umuwi ng late. Laging sakto lang ang pera. Laging kaya ko to. May isang convenience store sa tapat ng inuupahan kong studio. Maliit, luma, pero lifesaver. Doon ako bumibili ng kape, siopaw, minsan itlog, minsan skyflakes kapag gipit. Kilala ko na halos lahat ng cashier doon. Lalo na si Ate Maylene. Mga late 20s. Maayos magsalita. Laging may eye bags pero hindi nawawala ang ngiti. Siya yung tipo ng tao na kahit pagod, may energy pa ring magtanong ng, "Kuya, okay ka lang?" Nung una, simpleng oo lang ang sinasagot ko. Hindi ako mahilig mag-open up eh. Pero habang tumatagal, nagiging routine. Uwi ako ng 4 a.m., dadaan ako sa convenience store, bibili ng kape, magpapalamig saglit, tapos aakyat sa room. Hanggang sa may isang gabi na biglang nag-iba. Friday noon, umuulan, hindi bagyo, pero yung ulan na parang hindi titigil. Parang tinutulak kang magmadali. Pagod ako. Bad trip sa call. May customer na sinigawan ako. Tapos nagka-issue pa sa sahod namin. Pumasok ako sa convenience store na basang-basa ang hoodie. Wala masyadong tao noon. Tahimik ang store, maliban sa humuhuning aircon at sa tunog ng ref. "Ate Maylene," bati ko. Wala. Tumingin ako sa counter. May cashier, pero hindi si Ate Maylene. Lalaking payat, nakakap, nakayuko. Hindi ko maalala kung nakita ko na ba siya dati. "Boss, isang brewed coffee nga," sabi ko. Hindi siya sumagot. Tinapik lang niya ang machine. Napansin ko rin, wala siyang nameplate. Habang hinihintay ko ang kape, may napansin akong kakaiba sa tabi ng counter. Isang maliit na kahon ng resibo. Pero parang luma. Halos puno. Kadalasan yung resibo mabilis maubos. Dito parang iniipon. Kinuha ko na ang kape ko at nagbayad. Tumunog na yung POS. Inabot niya ang sukli at ang resibo. Pagtingin ko sa resibo, may oras. 3:17 a.m. Pero ang oras sa cellphone ko, 4:05 a.m. "Boss, mali yata ang oras ng machine niyo," sabi ko, casual lang. Hindi siya tumingin sa akin. Mahina lang ang sagot at ang sabi niya, "Tama yan. Napakunot ang noo ko." "Ha?" "Tama yan." Inulit niya. "Yan ang oras na dapat." Binigla ako ng paraan ng pagkakasabi niya. Parang hindi nagjo-joke. Parang babala. Kinuha ko ang resibo, naglakad palayo at umupo sa may maliit na mesa sa gilid. Uminom ako ng kape. Doon ko napansin ulit. Sa resibo, may isang linya sa ilalim ng items. Hindi normal na promo line eh. Hindi "thank you, come again." Ang nakasulat, "Kung pagod ka na,
huwag kang mag-isa. Napatigil ako. Napatawa ako ng pilit. Ano to, bagong marketing? Bulong ko. Tiningnan ko ang cashier. Nakatayo lang siya at nakayuko pa rin. Pinikturan ko yung resibo para sana ipakita sa mga teammate ko, pangasar lang. At pag-uwi ko sa studio, nagbihis ako, huminga, pero hindi ako nakatulog agad. Parang may kumakaskas sa isip ko. Kung pagod ka na, huwag kang mag-isa. Corny pero tumama. Kasi ang totoo, mag-isa talaga ako. Kinabukasan, balik ulit sa routine. Si Ate Maylin na ulit ang cashier. Ate, nasan yung lalaking cashier kagabi? Tanong ko. Napatigil siya sa pagsascan. Anong lalaki, kuya? Yung payat, nakakap, tahimik lang eh. Napakunot ang noo niya. Kuya, ako yung naka-duty kagabi. Hindi ate, nandito ako kagabi eh. Ikaw wala ka. Humina ang boses niya. Kuya, wala akong absent. Wala ring bago dito, kami-kami lang. Natahimik ako. Baka namalikmata lang ako. Baka antok. Baka stress. Pero yung resibo, nasa wallet ko pa. Kaya kinuha ko at pinakita ko. Pagbasa niya sa linya, bigla siyang namutla. Kuya, saan mo nakuha to? Kagabi nga ate. Dahan-dahan niyang kinuha ang resibo. Tinitigan ng oras, ang store number, ang transaction details. Lahat mukhang totoo. Pero yung linya, parang may takot sa mga mata niya. Hindi yung takot na nangaasar. Yung takot na may alam. Ate, okay ka lang? Tanong ko. Huminga siya ng malalim, tapos mahina niyang sinabi. Kuya, may mga resibo talagang lumalabas dito. Pero hindi dapat. Nagbibiro ka ba? Umiling siya. Hindi. Kaya nga, iniipon namin. Tinuro niya yung kahon sa tabi. Yung kahon na puno ng resibo. Ano yun? Tanong ko. Mga resibong may mensahe. Sagot niya. Minsan pangalan, minsan address, minsan oras na hindi tugma, at minsan babala. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng store. Bakit niyo po iniipon? Tanong ko. Para mabantayan, sagot niya. Kasi karamihan ng resibo na ganyan, may kasunod eh. Kasunod na ano? Hindi siya sumagot kagad. Parang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin. Tapos sinabi niya, may mga customer na bumabalik dito na parang wala. Parang nawala ng ilaw sa mata. Alam mo yun? Tapos after ilang araw, hindi na namin sila nakikita. Nanlamig ang likod ko. Ate, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko alam kung patay na sila. Mabilis niyang dagdag. Pero may mga sabi-sabi dito sa area na may mga taong biglang nawawala. Lalo na yung mag-isa. Lalo na yung mga pagod na pagod. Lalo na yung... Tumigil siya. Yung ano? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Yung may dinadala. Hindi ko napigilan ang tawa. Pero hindi masaya. Defensive. Ate, ano ba? Nag-work lang ako. Normal lang mapagod. Tumango siya. Parang naiintindihan. Oo, normal. Pero kuya, may pagod na hindi normal. Napatigil ako. Kasi aminin ko man o hindi, tinamaan ako sa sinabi ni ate. Simula noon, naging conscious na ako sa resibo. Bawat bili ko, tinitingnan ko.
Wala naman. Hanggang sa isang linggo, bumalik ako ulit. Same scenario. Umuulan, late umuwi, tahimik ang store, at konti lang ang tao. Pero this time, si Ate Maylene ang cashier. Normal, masigla pa nga siya eh. Kuya, brood ulit? Biro niya. Oo, ate. Nagbayad ako. Inabot niya ang resibo. Pagtingin ko, 3:17 a.m. ulit. Tumingin ako sa orasan sa phone. 4:04 a.m. na. At may mensahe ulit. Marco, huwag mong itutuloy. Nanlamig ako. Ate, tawag ko. Nanginginig ang boses. Bakit may pangalan ko? Biglang nagbago ang mukha niya. Parang siya rin nabigla. Hala, bulong niya. Lumabas na naman. Ate, ano bang ibig sabihin nito? Tanong ko. Hindi siya makasagot. Tumingin sa likod at parang may hinahanap. Tapos lumapit siya. Mahina lang ang boses at sinabing, Kuya, may CCTV tayo. Tara. Pumunta kami sa maliit na office sa likod. Doon may monitor ng CCTV. Luma na ang setup pero gumagana. Pinindot niya ang playback, yung oras na nasa resibo, 3:17 a.m. Kuya, tingnan mo, sabi niya habang nanginginig din. Sa footage, nakikita ang store. Tahimik, walang tao sa mesa, walang customer. Pero sa counter, may cashier. Hindi si Ate Maylene. Yung payat na nakakap. At sa harap ng counter, ako. Nakatayo. Nagbabayad. Kumukuha ng kape. Parang normal lang. Pero ang nakakakilabot, sa footage, habang inaabot sa akin ang resibo, lumapit ako sa tenga ng cashier at may sinabi ako. Kahit walang audio, kitang-kita sa labi ko. Pagod na ako. Nanikip ang dibdib ko. Hindi ko sinabi yan. Tingnan mo ulit, sabi ni ate. Halos pabulong. Inulit niya. Same, malinaw. Kuya, hindi to edited sabi niya. Diretso to sa DVR. Napaupo ako. Nanghina ang tuhod ko. Ate, ano pa nangyayari? Tumingin siya sa screen ulit. Kuya, may oras na nawawala. Anong oras? Yung mga oras na dapat tulog ang mundo. Sagot niya. Yung mga oras na mahina ka. Pag-uwi ko, hindi na ako mapakali. Sobrang realistic ng footage at sobrang normal. Parang may ibang Marco. At doon ko naisip, baka ako nga yun. Baka may mga sandali akong hindi ko maalala. Tulad ng microsleep, tulog, nagising. Tulad ng pag-uwi mo tapos bigla mong mapapansin na nasa bahay ka na pero wala kang maalalang ruta. Pero bakit may mensahe? At bakit huwag mong itutuloy? Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Tinawagan ko si Papa. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng mahaba. Puro okay lang at busy. Pa, sabi ko, kumusta? Tahimik siya saglit. Bakit, may kailangan ka? Wala, sagot ko. Gusto ko lang makipag-usap. Natahimik ulit siya. Tapos humina ang boses. Anak, ayos ka lang ba? Doon na ako naluha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi matagal ko nang gustong marinig yung tanong na yon. Yung totoong ayos ka ba? Hindi yung kaya mo ba? Oo pa, sabi ko. Pero halatang hindi. Ilang araw kong sinubukang umiwas sa convenience store na yon. Sa kabilang kanto ako bumibili, doon sa karinderya. Sa vending machine sa building o kung saan pa. Pero isang gabi, nagka-blackout sa studio. Wala akong kuryente, walang electric fan, walang ilaw.
Mainit, malagkit, at yung utak ko punong-puno ng ingay. Lumabas ako para bumili ng tubig at yelo. Wala nang bukas sa paligid, kundi yun na lang, yung 7-Eleven. Pumasok ako. Tahimik, malamig, parang laging pareho ang tingin. Si Ate Maylene ang cashier, pero parang tense na siya nang makita ako. "Kuya," sabi niya, mahina lang. "Akala ko hindi ka nababalik." "Ate, bibili lang ako," sagot ko. Tumango siya. "Kuya, pakinggan mo ako. Pag nakuha mo ulit yung resibo na may mensahe, huwag mo nang basahin mag-isa. Puntahan mo ako kagad." "Bakit?" "Basta," sabi niya. "I-promise mo." Tumango ako kahit hindi ko rin alam. Nagbayad ako, inabot niya ang resibo. At pagtingin ko, walang oras na mali. Normal lang, pero meron pa ring mensahe. "Hindi mo siya naiwan. Iniwan mo ang sarili mo." Parang may sumuntok sa dibdib ko. Hindi ko na napigilan. "Ate, ano bang ibig sabihin nito?" Bigla siyang umiyak. Hindi malakas, yung pigil. Parang matagal na niyang kinikimkim. "Kuya," sabi niya, "may kapatid akong lalaki. Call center din. Ganyan din. Laging pagod, laging tahimik. Laging sinasabi, kaya ko." Humigpit ang hawak ko sa resibo. "Isang gabi," tinuloy niya, "lumabas sa resibo niya yung mensahe. Huwag mong itutuloy." Napatingin ako sa kanya. Hindi niya sinabi sa amin. Hindi niya sinabi kahit kanino. Tapos isang umaga, hindi na siya nagising. Natahimik ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. "Kuya, hindi ko alam kung multo to o kung ano, pero alam ko may mga resibo na lumalabas para pigilan ka, para gisingin ka, para sabihin na may ibang paraan." "Pero ate, bakit pangalan ko yung lumabas?" "Tingnan mo sarili mo, kuya," sagot niya. "Mag-isa ka, laging pagod, laging nagmamadali, palagi ka rin tahimik. Parang gusto mong mawala pero ayaw mong aminin." Hindi ko na siya masagot. Kasi, totoo. Doon nagsimula ang tunay na horror. Hindi dahil may multo doon sa convenience store, kundi dahil unti-unti kong na-realize may bahagi sa akin na matagal nang sumusuko. Mga araw pagkatapos noon, napapansin ko yung mga lost time, mga message sa phone ko na hindi ko maalalang sinend. May mga search history na tungkol sa paano matulog na mahimbing at paano mawala ang bigat at paano tumigil ang isip. At isang gabi, nagising ako sa tunog ng printer. Wala akong printer, pero may naririnig akong tikitik na parang nagpiprint. Bumangon ako, pumunta sa sala. Sa mesa ko, merong resibo. Basa, parang bagong labas. Walang store number, walang presyo. Pangalan lang ang meron. Marco. At isang linyang, "Kung hindi mo kayang humingi ng tulong, gagawa ang dilim ng paraan para mag-isa ka." Napaupo ako. Nanginginig. Bigla akong naalala ang sinabi ni Ate Maylene. "Huwag mong basahin mag-isa." Pero ng mga sandaling yon, mag-isa ako. At doon ko narinig. Mahinang katok sa pinto. Isang beses, dalawa. Tiningnan ko ang butas. Wala naman tao. Katok ulit. Mas malakas pa. Parang may kuko sa kahoy. "Sinong nandyan?" tanong ko. Walang sumagot. Pero may boses na pamilyar na pabulong, parang galing sa ilalim ng pinto. "Marco, 3:17."
Nanlamig ako kasi yun yung oras sa resibo. Tumingin ako sa cellphone at 3:16 a.m. Humigpit ang dibdib ko. Parang pinipisil. May kumatok ulit. Biglang, nag-vibrate ang phone ko. Notification. Receipt saved. Hindi ako nag-save. Binuksan ko. Larawan ito ng resibo pero hindi ko alam kung saan galing. At ang mensahe, kung lalabas ka ngayon, ito na ang huli. Hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa balikat ko. May kumatok ulit. Mas mabilis. Mas galit. At doon ko narinig ang sarili kong boses. Pero hindi ako nagsasalita. Buksan mo. Parang galing sa loob ko. Pero hindi ako. Tinakpan ko ang bibig ko. Hindi. Hindi. Nakaupo na ako sa sahig. Huminga ng malalim. Pinilit ko ang sarili ko na kumapit sa realidad. At sinabi kong, Marco, tumawag ka. Huwag kang mag-isa. Kinuha ko ang phone, nanginginig at tinawagan ko si Papa. Pa, sabi ko. Humahagulhol na ako. Pa, hindi ako okay. Narinig ko ang paggalaw niya sa kabilang linya. Anak, nasaan ka? Nasa bahay. May nangyayari, natatakot ako. Hindi ka nag-iisa, ang sabi niya. Pakinggan mo ko, huminga ka, ilak mo ang pinto. Tatawagan ko ang tito mo, pupunta kami. Sa gitna ng tawag, humina ang katok. Parang may nakakinig. At unti-unti, tumigil. Kinabukasan, kasama ko si Papa at si Tito sa Barangay Health Center. Hindi ako nagpa-psych agad, pero nagtanong kami. May counselor. May referral. May mga taong handang makinig. At sa totoo lang, hindi ko agad sinabi ang tungkol sa resibo. Kasi paano ko sasabihin yun nang hindi ako pag-iisipan na nababaliw? Pero sinabi ko ang totoo. Napagod ako. Nalulunod ako. May mga oras akong nawawala. May bigat akong hindi ko na kayang buhatin pa mag-isa. At ang pinaka-importante, humingi ako ng tulong. Akala ko ang horror ay yung multong cashier. Akala ko ang horror ay yung resibong may mensahe. Akala ko ang horror ay yung katok sa pinto. Pero ang totoo, walang multo sa convenience store. Nalaman ko yan matapos ang isang buwan nang bumalik ako roon. Mas okay na ako, nakapag-therapy na. Meron ng mas maayos na tulog. Mas nakakausap ko na si Papa. Tinanong ko si Ate Maylene, Ate, tungkol sa resibo. Huminga siya ng malalim. Kuya, gusto mo bang malaman ang totoo? Tumango ako. Kuya, may feature yung POS namin. Pwede kami maglagay ng custom message sa resibo. Ginagamit yun minsan sa promo, minsan sa reminders. Pero may access din kami. Kapag may regular customer kami na halatang hindi okay, hindi kami multo, kuya. Tao kami. Nag-aalala. Pero, paano yung CCTV? Paano yung lalaking cashier? Kuya, yung footage na pinakita ko sa'yo, totoong may lalaki pero hindi multo yon. Ano? Guard yun ng building. Sumasalo siya sa counter kapag nagsi-CR ako o may inaayos sa likod. Nakakapalagi yun. Tahimik. Kaya akala mo ibang tao. Nanlamig ako pero hindi sa takot. Sa hiya. Kaya yung resibo, kayo yun? Tanong ko. Tumango siya. Oo, ako minsan. Minsan yung supervisor. Kasi kuya, ilang beses ka na namin nakita na basang-basa. Nanginginig, nakangiti pero malungkot. Ilang beses kang tumitig sa kape na parang gusto mong maglaho. Hindi ako nakapagsalita. Yung 3:17. Bakit laging 3:17? Kasi yun ang oras na pinakadelikado para sa'yo. Ilang beses kang dumadaan dito ng 3:17 sa system logs. Kahit sinabi mong 4 a.m. ka dumating. Kuya, minsan umaalis ka sa office ng mas maaga
Tapos hindi mo maalala. Baka dahil sa sobrang pagod. Baka dahil sa burnout. At doon ko naintindihan. Ang twist, hindi multo ang lumalapit sa akin. Tao. At yung horror, hindi paranormal. Burnout. Pag-iisa. Pagkalunod sa trabaho. Pagkawala sa sarili. At ang pinakamalupit na multo, yung boses sa ulo mo na nagsasabing, wala kang silbi.